Tayo pala yan. Oh. Isang tabi po namin ito sa napakaikling oras ko na ito para hindi po masayang yung karunungan at yung mga bagay na gusto niyo po maipalam sa amin. Sa pamamagitan po nito, mas maging malinaw po sa amin yung pagtitiwala po namin sa inyo at pananampalataya po namin sa inyo at kung gano'n na po kami kamatay. Ito po ang aming sabot na langit sa pangalan po ni Jesus. Of the Bible. Saan po talaga galing po yung Bible? Okay po. Ang Bible po, galing talaga ito sa word po na Biblos. Saan po galing yung Bible? Galing po siya sa word na Biblos. Latin po ito. Ano po yung something special sa Biblos? Bakit dun po galing yung Bible? Dahil ang Biblos po, isa po siyang Phoenician port city. Yung nakikita niyo po ngayong daungan. Okay po. Kaya po sa daungan, sumakay na po kayo ng barko. Nakakita na po kayo ng mga barko. Okay po. So yun po yung ibig sabihin po ng Biblos or ng Phoenician port city po. So, bakit dito nang galing yung Bible? Ano pong kaugnayan ito dun sa aklat na inaaral po natin? Dahil ito pong Biblia ay ano po, dito sa Biblos po na ito o daungan po na ito, nagtatravel or dinadaong po yung mga iba't ibang mga bagahe. Ang halimbawa po ng mga bagahe, yung material po na ito ay isang uri po ng papel or scroll, ang pangalan po ay papyrus. Okay po, again po, papyrus. Ano naman po ang meron sa papyrus po na ito? Okay, actually, ito po, yung papyrus po talaga, isa po siyang uri ng halaman na kaya maglikha po ng isang papel o isang scroll po. At itong scroll po na ito, ang tinagurian pong kauna-unahan na materyales para makabuo po ng isang Biblia. Okay, ito po yung first material na ginamit. Biblia. Yung Biblia, hindi tayo familiar masyado po, no? Hindi siya masyadong ginagamit sa Pilipinas. Pero yung Biblia, ginagamit po siya bilang Tagalog ng Bible po. Ito yung pinaka-Tagalog po ng Bible. Ano naman po ang Biblia? Ang Biblia naman po, ang ibig sabihin nito, book or books po. Okay, ano po ibig sabihin ng book or book sa Tagalog? Aklat at mga aklat. Bakit mga aklat po? Isang piraso lang naman po yung Biblia. Pero bakit sabi ang kahulugan po ng Biblia o yung word na Biblia ay mga aklat? Dahil kapag binuksan niyo po yung Biblia, ma-amaze po tayo dahil ito ay naglalaman hindi lang ng isang aklat, kundi maraming mga aklat na pinagsama-sama. Meron po tayong total of 66 books. Imagine po yung Bible po na napakaliit lang, iisipin po natin isang piraso lang, pero sa loob po nun, hindi lang 5, hindi lang 10, kundi 66 books po. Meron po tayong 39 books po sa Old Testament, at meron naman po pagkakapal-kapal po nito, ang laman pala na ito ay patungkol po sa pangako po ng Diyos. Ngayon, tingnan naman po natin gaano kaseryoso ang Diyos pagdating po sa kanyang pangako. Patapos na po tayo, 2 verse na lang po. Basahin po natin ito po 2 verse po na ito. Isaiah chapter 14 verse 24, sinabi na ang Diyos nanumpa siya na kung ano man ang kanyang plano ay mangyayari o magtutupad. So, ibig sabihin ang Diyos kapag nakila po yung kanyang katapatan, hindi po tayo mapapahiya sa kanyang sa pananampalataya natin sa kanya. Papatigil po sa atin. Pero actually po, tinatawanan lang talaga natin ito. Nakakatawa naman talaga kasi totoo po. Pero actually, hindi siya nakaka-proud. Okay po? Yung ugali po ganito ay hindi po nakaka-proud. Ito po dapat yung babaguhin po natin. Kapag tayo po, meron po tayong sinalita, ano na po sa harapan po ng Diyos, kailangan tayo po ay tapat. Kailangan gawin po natin. Maging seryoso po tayo. Kasi ang Diyos, okay po, hindi rin yung ginagawang biro ang kanya po mga salita. Kaya ganun din po dapat tayo. Tapat po dapat tayo. Kaya nga, let our yes be yes, let our no be no. Kailangan sa harapan po ng Diyos, lagi po tayong seryoso, tapat po, at tutuparin po natin yung pangako natin sa harapan po ng Diyos. Okay po? Kasi ang Diyos, hindi po na nakikipagbiruan. Okay po? So, siya po ay seryoso. Okay, so hanggang dito na lang po yung atin pong sharing. So, very, very okay po. And then, gano'n po dapat tayo maging kaseryoso po sa pangako. Kailangan, kapag meron po tayo sa labi sa harapan ng Diyos, tuparin po. Ayan po, tulad po niyan, maraming
din po yun. Kaya sana hindi po magbago po yung puso ko. Anyways, lang naman po tayo po tumayo, tayo po tumakbo po sa kanila. Let's pray po. Dear Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras po na ito dahil kami po ay nakapakinig po muli ng inyong pong mga salita. Nalaman po namin na yung salita po ninyo ay tungkol po mula sa inyong pong pangako na sapat niyo pong tutuparin na naman po ang mga. Maraming salamat po dahil lalo niyo pong pinagtibay yung pananampalataya po sa inyo namin sa inyo na hindi po kami mapapahiya sa pagtitiwala po namin sa inyo. Ganun din naman po, tulungan niyo po kami na maging tapat din kami, maging seryoso din po namin sa bawat salita at pangako binibigay po namin sa inyo. Ito pong